I am sorry hon, medyo na late ako. Sobrang busy lang talaga namin kanina sa opisina. Oscar kissed Charmy on the forehead and sat down facing her. Charmy invited Oscar for a dinner. She thought about this many times. And she made up her mind. It was 2 days ago, when Walter talked to her about her dad's business. That's fine. She smiled. They were in a fancy restaurant. That's their favorite place to eat a steak. She looked around. It's a weekday. Walang masyadong tao. Dumating ang waitress na madalas sa kanilang mag-serve. Ito ang laging humaharap sa kanila, and she is very beautiful. In-order nila ang menu na dati na rin nilang kinakain. Umalis din naman agad ang waitress, matapos nilang maibigay ang order. We used to go here on our anniversaries and birthdays, Charmy started talking. Yeah, this place is memorable, Oscar answered. Charmy doesn't know if she can do this. Ilang beses siyang napapalunok. Mukhang hindi niya kayang maitago ang kaba at kalungkutan. Nahihirapan siyang huminga. Ayaw niyang saktan ang lalaking ito. Oscar noticed the sadness in Charmy's voice. He noticed her tense movement. Then he started to think. Bigla siyang nakaramdam ng kaba sa kinikilos ng nobya. Charmy looked at Oscar. She can already see pain in his eyes. It seems like Oscar already knew what's going on. She is about to talk when Oscar interrupts her. Don't. Please hon. Don't say any words. Putol ni Oscar sa sasabihin ni Charmy. Namumuuna ang luha sa mga mata ni Charmy. Ang sakit-sakit na makitang nasasaktan ang lalaking laging nariyan sa kanyang tabi. I am sorry. I need to do this. For my family, for you and for everybody. At tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Charmy. Umiling si Oscar. No. I can't just let you go. I love you so much, Charmy. Please, don't do this to me. Please. Hindi na mapigilan ni Oscar ang mga luha. Kusa na itong tumulo, dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Mabilis na lumuhad si Oscar sa harapan ng nobya, at hinawakan ang mga kamay. Sorry sa mga pagkukulang ko. Patawad kung may mga nagawa akong mali, pangako magbabago ako. Gagawin ko ang lahat upang maging mabuting kasintahan sa'yo. Tell me hon. Tell me what do I need to do for you to stay. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Hindi niya kayang mawala si Charmy. Hindi niya kaya. Please, hindi mo kailangan lumuhad, Oscar. Nahihirapan din ako, kung alam mo lang. Hindi madali tong desisyon ko. Pero sana maintindihan mo, na kailangan ko rin isipin ang parents ko. Pinilit niyang itinayo si Oscar sa pagkakaluhod. Ibabalik niya ang lahat ng negosyo ni Daddy na nawala. Nakita ko kung gaano kahirap para kay Daddy ang nangyari. Araw-araw siyang umiinom, at halos araw-araw din silang nagtatalo ni Mommy. Pero kahit nagkaroon sila ng problema, ay hindi nila ako pinabayaan noong araw na ako ay maaksidente, and it's time for me to pay them back. Sa lahat ng sacrifices nila for me. Paano ako? Paano tayo? Inalis mo na ba ako sa mga plano mo sa buhay? Hindi, Oscar. Mahal kita sa paraang alam ko. Ngunit sa sitwasyon natin ngayon, ay wala na tayong magagawa. Kung magiging makasarili lang ako ay hindi ko susukwan ang relasyon natin. But I love my parents more than anyone else. Charmy hugged Oscar so tight. Yakap na kung maaari lang ay hindi na matapos. I am very sorry. I hope someday you will forgive me. Charmy kissed Oscar on the cheek. She tasted his tears. She took a deep breath and looked him in his eyes. Titig na kung maaari lang ay hindi niya makita ang sakit. Then she walked and left the restaurant with tears on her eyes. Hindi madali ngunit kailangan. Waitress came with their food. Napansin nito na umiiyak ang lalaki, at nakita rin niya ang pag-alis ni Charmy. Nag-alinlangan siyang ibaba ang pagkain. Ngunit sa huli ay ginawa pa rin niya. Give me some brandy please. Thank you. Hindi tiningnan ni Oscar ang waitress. Habang naglalagay ito ng pagkain. Sir. Pinunasan muna ni Oscar ang luha, bago lumingon sa waitress. Tinitigan niya ito. Sabi ng lola ko, kapag daw may umalis ay mayroon din darating. Iyong mas mamahalin mo, at mas mamahalin ka. She smiled so sweetly and genuine.
Napatitig lamang si Oscar sa waitress, na ngayon ay naglalakad na palayo sa kanya. I already broke up with him. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Charmaine called Walter right away when she got home. Hinang-hina siya. Hindi niya akalain na sa ganito haantong ang lahat. Sa almost 3 years nilang relasyon, ay hindi sila nag-aaway o kahit tampuhan man lang. You did the right thing, baby. Napapikit ng mata si Charmaine. His voice sounds like he is teasing her. Less than a week. All your dad's business will be back, he continued. She opened her eyes. Hindi ko pa nasabi sa kanila ang sitwasyon ko ngayon. Gusto ko kasi na ma-enjoy muna nila ang isang buwan na bakasyon. Ayoko silang bigyan ng sama ng loob. I understand. Gosh, what's happening to her? His cracked voice is trembling her. It gives her chills. Pack your things today. I'll pick you up later. Later. Pwede bang bukas na? I can't wait any longer, baby. The way he called her, baby, gives her a different sensation. Dalhin mo ang kaya mong dalhin. Pwede naman natin balikan ang iba sa sunod na araw, pagpapatuloy nito. Wala naman siyang magagawa. Sa ugali ng lalaki ay malabong manalo siya sa isang argumento. Okay, she agreed. I need to go now, I'll see you later. Okay, his voice is gentle. Yeah, she simply answered him. I missed you. At naputol na ang linya. Walter missed her. Tama ba ang dinig ni Charmaine? Did he just say he missed her? Why not? He really missed her. He was tapping his wooden desk. Hindi na makapaghintay si Walter, na makasama ang asawa sa iisang bubong. Kung alam lang nito kung gaano siya katagal naghintay. He heard some knocking, and his secretary opened the door. Sir, Mr. Raiden Caboles is already here. Let him in. Just a second ay pumasok ang isa sa kanyang matalik na kaibigan. He stood up to welcome him. Naparito ka. Bihira to ah. Parang gusto kong maiyak. Then they laughed together. Loko, may favor lang sana ako sa iyo. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka makikipag-appointment sa akin, kung wala kang kailangan. He sat down on his chair. Naupo na rin ang kanyang kaibigan. Tell me, ano ang favor mo? Remember when you told me that you owe me for helping you? Maniningil lang ako, wala na akong ibang pwedeng mapagkatiwalaan. Maliban sa'yo. It's about the CCTV footage of Eunice's kidnapper. Pati na rin ang CCTV sa isang coffee shop, na tanaw ang pag-uusap ni Janaya at ng lalaking may parehong tato sa kidnapper. Hindi ba't si Kit na ang nag-aasikaso? And that's my last favor. Huwag mong sasabihin kahit kanino itong usapan natin. Are you doubting him? Or you just don't want to believe him, because you are falling in love with Janaya? Raiden didn't answer. That's fine. I'll do it, and rest assured this is safe. Tumungo ito at mukhang naging panatag na ang aura. Ikaw ba, napapayag mo na ba siyang tumira sa bahay mo? Raiden asked him. He nodded. I gave her an offer that was impossible to refuse. I know how much she loves her parents. I didn't have a second thought that she would say yes. Did you already tell her? Walter looked at his friend. Wala pa sa kanyang isip na sabihin sa asawa ang tunay na dahilan, kung bakit ganito ang kanilang sitwasyon. I don't need to know. You know what you are doing. Just make sure this time, hindi na ikaw ang talo. Nagpatuloy pa ang kanilang pagkukwentuhan ng kaibigan. Charmaine heard some knocks to her room. She opened it. Ate, nandito na po ang sundo nyo. Grabe po kagwapo ate. It's her maid. Pinabalik na niya ito agad-agad, upang may tumaw sa kanilang bahay. Sabihin mo ba baba na rin ako? Inabot niya ang 2 bag dito. Pakibaba na rin yan. Salamat Perla. Ate, baka may kapatid yun, yung hindi naghahanap ng maganda. Pwede ako, pagbibiro ng kasambahay. Perla ano ka ba? Para kang sira. Lumabas na ito ng kanyang silid at bumaba. Muli niyang pinagmasdan ang kabuuan ng silid. Hindi niya alam kung gaano siya katagal mapaninindigan ng lalaki bilang asawa. Maaaring isang araw ay magising na lang ito, na nagbago na ang isip. Lumabas na rin siya ng silid at bumaba ng hagdanan.
His stranger husband is waiting for her. Kinuha nito ang dala niyang malita, at mabilis siyang hinalikan sa labi. She was shocked. Okay, so, talagang paninindigan nito ang pagiging asawa. Let's go, he asked her. She just nodded. Ate, nailagay ko na ang 2 bag mo sa sasakyan ni Kuyang Pugi. Napailing na lang siya sa tinuran ng kasambahay. Kinikilig pa ito. Tawagan mo ako kapag tumawag dito sila mommy, o kapag may problema, okay? Huwag kang magsasabi sa kanila ng kahit ano. Ako ang baalang magpaliwanag sa kanila. Yes ate, ako na ang bahala. Umalis na po kayo. Humayo kayo at magpakarami. Halos mabilawkan siya sa sariling laway, dahil sa sinabi ng kasambahay. We will, Walter said and held her hips. Napapitlag pa si Charmaine, nang magdampi ang palad nito sa kanyang baywang. She is wearing crop top backless, and high-waist baggy pants. Kaya naman sumayad sa kanyang balat ang kamay nito. Iginaya siya nito sa sasakyan. He opened the door for her. She noticed a few men in uniform. Convoy, my bodyguards. He read her mind. Have you forgotten? You are married to a billionaire. Walter puts her seatbelt. Yeah, you're my unknown husband. How would I know how rich you really are? Malapit ang kanilang mga mukha. He kissed her slowly and gentle. She responded. It took a minute, then he stopped. Makilala mo rin ako, and everything I have is also yours, Mrs. Silva. Then he smiled and closed her door. He walked towards the driver's seat and drove. Tahimik lamang sila sa loob ng sasakyan. She can't help but to think. Paanong ang isang lalaki na kakikilala pa lamang niya, ay ganito na ang epekto sa kanya? Ang mga halik nito na animoy matagal na nilang ginagawa. It was a kind of kiss that she wanted to ask for more. She looked at him while he was driving. He is wearing a blue button-up shirt, brown cargo shorts, and gray sneakers. He looks so expensive, kahit sa simpleng suot nito. Baka matuno ako. He looked at her and smiled. I am sorry. Mabilis na binaling ang mata sa labas ng bintana. She saw the convoy at the back of their car. Hey, I'm just kidding. Kinuha nito ang kanyang kanang kamay at hinalikan. Kahit pa magdamag mo akong titigan. I don't mind. This guy is so sweet. Why does she have this kind of vision, that this scene is not new to her? It's like, she's used to this. She saw a road sign. Santa Fe. Alam niyang hindi sila sa syudad mamamalagi, dahil nabanggit ni Walter na nais nitong bumalik sa probinsya. Santa Fe is also her province. Simula nang maaksidente, at siya ay makoma, punaka-naka na lang ang kanyang naalala sa lugar na iyon. Hindi ka ba mahihirapan kung papasok ka sa opisina, at dito tayo maninirahan? She asked him. He's still driving. Halos 3 oras ang biyahe mula sa syudad paparito. I'm fine, ikaw ang iniisip ko. Gusto ko ay makapag-relax ka. Kaya pinili ko na dito tayo manirahan. Marami kang maaring gawin dito, kaysa sa syudad. Gusto ko sanang magtrabaho. You can go out anytime you want. Explore your hobbies. But working. No baby, don't worry. Meron na akong ginawang bank account para sa'yo. Kaya hindi mo nakakailanganin pang magtrabaho. She just sighed. Alam naman niyang hindi siya papayagan. Ngunit nagbaka sakali pa rin siya. After a minute ay nakita niya ang pagbukas ng malaking gate. She can't help but to widen her eyes. Pumasok na ang sasakyan nito sa malaking gate. Pulos-puno at halaman ang kanilang nadaanan. Hindi niya maiwasan buksan ang bintana, at silipin ang mga ito. The car stopped. Mula sa loob ng sasakyan, ay tanaw niya ang isang malaking bahay. Dati rin naman marangya ang kanilang buhay. Ngunit hindi umabot sa punto na nagkaroon sila ng ganito kalaki na tahanan. Walter opened the door for her. Lumabas siya nang hindi pa rin natitinag ang titig sa malaking bahay. A foyer that would accommodate a family of giraffes. Iginaya siya nito papasok. May 2 naka-uniforming babae, ang sa kanila ay sumalubong. Malamang ay mga kasambahay ito ng lalaki. Binati sila ng mga ito. She looked around the house. It's so huge.
polished wood floor and graceful banister that curved up toward a soaring second-floor gallery. A Persian rug covered a shop-worn carpet. Naglalakad siya malapit sa dingding. Nilapat niya ang mga palad dito. Crumbling rock walls. She didn't know that it can be nice inside the house. She looked up a little dot and she can see prints of gentlemen riding the hounds decorate the wall. Ang mga bintana ay kakaiba rin. Beautiful high-arched window. Velvet drapes framed the windows, the lace inner curtains remained drawn, letting the daylight enter. Napatigil siya sa pagtingin sa kabuuan ng bahay, nang yakapin siya ni Walter mula sa likuran. Do you like it? Hinalikan nito ang kanyang sentido. Tumango siya. Kakaiba ang bahay mo. Ikaw ba ang nakaisip nito? She faced Walter. Hinapit naman siya ng lalaki papalapit sa katawan nito. Walter looked at her. Tinitigan muna siya nito bago sumagot. Not me, but a special someone. She told me she loves houses like this. For her it's romantic. Special someone ha? Kung meron naman pala itong special someone, bakit pa siya narito? Pasimple niyang tinanggal ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki, at naglakad siya malapit sa hagdanan. You made this house for her. He nodded. Okay. Hindi niya alam kung bakit mayroong kirot sa kanyang puso. Bakit hindi na lang yung special someone niya, ang dinala niya rito? Tumalikod si Charmaine. It's almost midnight. Inaantok na ako. Saan ba ako matutulog? Lumapit si Walter sa kanya, at hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Nagpatangay na lamang siya, nang marahan siya nitong hilahin paakyat ng hagdanan. Hindi niya mabilang ang lahat ng pinto na mayroon. Binuksan ng lalaki ang pang-apat na silid. This might be her room. Clean white walls, king-size bed, side table with a mini lampshade on it. Sliding walk-in closets opposite the bed, and thin green shag carpet. There's a large vanity mirror at the corner. So simple, and yet she loves it. Naglakad siya patungo sa sliding door. Hinawi niya ang mahabang kurtina, at binuksan ito. She held the railing. Ow! She can't help it. Mula sa kanyang silid ay tanaw ang kabundukan, at mga malawak na lupain, kahit pa may kadiliman. Ang sarap sa mata. She closed her eyes. Damang-dama niya ang sarap ng simoy ng hangin. Halos madaling araw na, at ang tanging liwanag na lamang ay ilaw ng mga gusali, bituin at buwan. This is our room. Nagulat pa siya nang magsalita ito sa kanyang likuran. Ours. Dito ka rin matutulog. No way. Hindi dahil pumayag na siyang dito manirahan, ay lahat na ng gusto nito ay masusunod. Yeah, what do you expect? Asawa kita. Hindi ba dapat magkatabi matulog ang mag-asawa? Nakita niya ang pagpasok ng mga katulong, at isa-isang binaba ang kanyang mga bagahe, at mabilis din nagsialisan. Look, Mr. Silva. I'm here because I want my dad's company back. I'm not here to be your wife. Have you forgotten? I don't know you at all. Have you forgotten what we almost did in my office? And he walked near her. Naglakad si Charmaine paatras, ngunit patuloy din ang pagsunod ni Walter sa kanya. Hanggang sa maramdaman na niya ang railings. Ikinulong siya ni Walter sa mga bisig, habang nakahawak sa rail. Ipinantay nito ang mukha sa kanya. There is no reason for us to sleep in different rooms, baby. You almost gave yourself the first time you saw me. Then Walter kissed her passionately. She is about to kiss him back, when she remembers the special someone that he mentioned a while ago. Itinulak niya ito ng mahina. I want to take a shower. I'm tired. Walter took a deep breath and let her go. Lumalakad ito palayo sa kanya. Please Mr. Silva, I wanna sleep alone. Ito lang ang kondisyon na hihilingin ko sa iyo. Sandali siyang tinitigan ni Walter. Bakas ang lungkot sa titig nito. Of course. I'm sorry kung nabigla kita. Hayaan mong mga katulong ko na ang mag-ayos ng mga dala mo. Take a rest. Okay. Lumapit ito sa kanya at humulik sa kanyang labi, ngunit mabilis lang. And drop the Mr. Silva thing. I don't like that endearment of yours, baby. Naglakad na ito palabas ng silid. Huminga ng malalim si Charmaine. Nilak niya ang pinto at naupo sa kama. This is it.
Magsisimula na ang kanyang buhay bilang isang Mrs. Silva. Ngunit bakit ganun? Mayroon naman pala itong special someone. At take note, he made this house for that girl. Bakit pa siya naroon? Bakit pa nito pinipilit ang kanilang kasal? Bakit siya nasasaktan? Bakit parang mayroong tumutusok sa kanyang puso sa nalaman? Charmy first day in Santa Fe, and she woke up late. 10 a.m. She took a quick shower and brushed her teeth, before she went down. Kumikulam na ang kanyang sikmura sa gutom. Hinanap niya ang kusina. Nakita niya ang isang matandang babae na nakatalikod at nagluluto. Good morning. Agaw niya ng atensyon sa matandang nagluluto. Humarap ito at medyo nagulat pa. Pinagmasdan siya nito, na parabang kinakabisa ang kanyang mukha. Bakit parang nakikita niya ang namumuong luha sa mga mata nito? Charmy hiha. Takbo lakad ang ginawa nito, at siya'y agad niyakap. Naramdaman pa niya ang pagtulo ng mga luha nito sa kanyang balikat. Why is she crying? Manang Essing. Mula sa likuran ay isang baritonong boses, ang tumawag sa matandang nakayakap sa kanya. Humiwalay ito ng yakap at nagpunas ng luha. Pasensya ka na hiha. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Napakaganda mo pa rin. She frowned. Pa rin. Nagkita na ba sila nito dati? Ngunit sigurado siya na ito ang unang beses niyang nakita ang matanda. Lumapit ang lalaki at hinela siya, nang bahagya palayo sa matanda. Charmy looked at Walter. Nakatingin ito kay Manang Essing, na parabang may nais itong sabihin sa pamamagitan lamang ng tingin. Nagugutom na ba kayo? Umupo na kayo at malapit ko nang tapusin ang niluluto ko. Pagbabago nito na parabang nahimasmasan. Iginaya siya ng lalaki sa upuan na naroon at pinaghila. Umupo naman siya agad. Salamat. He is indeed a gentleman, she can see that. He just smiled at her, at umupo rin sa kanyang tabi. How was your sleep? Agad nitong tanong. It was good. Akala ko mamamahay ako, pero I was surprised dahil tinanghali ako ng gising. I'm glad to hear that. He smiled so sweet. Nilagay na ng mayordoma ang mga pagkain sa lamesa. Wow! Tinola at fried hotdog. Yeah, it's weird but he likes the combination of this food. Hindi siya kumakain ng tinola, kung walang fried hotdog na isasoso niya sa ketchup. Walter saw her reaction. You okay? Nilingon niya ito. Yeah, I love the food. This is my favorite. Tiningnan niya pa ang matandang naghain. Thank you Manang. She smiled widely. Ngumiti rin ito sa kanya. Ako ay may gagawin pa. Tawagin niyo na lang si Kling Kling kung may kailangan kayo. Parang umiiwas talaga ito, at panay ang tingin kay Walter. Yes Manang. Salamat. Walter answered. Walter looked at her wife. Kumakain na ito. Hindi niya namalayan na naglagay na pala ito ng kanin sa sariling plato. He smiled. She is innocent. Gusto mo sumakay sa kabayo mamaya? He asked her while eating. Hindi ka ba papasok ngayon? I'll stay here for a while. I wanna spend some time with my wife. Muntik mabilawkan si Charmy sa sinabi ni Walter. Mabilis naman siya nitong binigyan ng inumin. Yeah, sure. Hindi pa ako nakakasakay sa kabayo. Paglalayo niya sa sinabi nito. Akala ko ba hindi ka pa nakasakay ng kabayo? Bakit parang eksperto ka na? Napansin ito ni Walter. Ngunit sigurado siya na hindi pa siya nakasakay ng kabayo. Mayroong alagang kabayo ang kanyang ama. Ngunit never niyang sinubukan, dahil natatakot siyang malaglag. Kahit siya ay nagulat sa kanyang sarili. Kaya niyang patakbuhin ang kabayo ng mag-isa. Maybe your horse likes me that much. Kaya hindi niya ako pinahihirapan. Bumaba ka na dito. Pinahinto nito ang kabayo, at itinali sa isang puno na naroon. Nalalayan siya nitong bumaba. Gusto ko pang mangabayo, pagmamaktol niya. Hindi na. Karibal ko pa pala tong si Stallion. Napangiti siya sa tinura ng lalaki. Seryoso ang mukha nito. Nagseselos ito sa sariling kabayo. Seryoso ako. Huwag mo akong ngisiyan. At hindi na niya napigilan ang pagtawa. Nagseselos ka ba sa kabayo mo? Paano? Gusto ka niya, tapos sinasakyan mo siya. Gusto rin naman kita, pero bakit hindi mo ako sinasakyan? She laughed so hard. When was the last time she laughed like this? She doesn't remember. She is genuinely happy.
Okay na sana ang lahat. Ngunit biglang may dumating na kontrabida.